afternoon, kung anong oras mo pinapanood to. Ayan, so meron tayong gagawin dito na Sniper 155 to. Papalitan natin ng crank, papalitan natin ng block, then papalitan natin ng head. Then the rest, kung ano yung nakakabit sa kanya, yun ulit ang gagamitin. So throttle body natin, 32mm. Then naka-radiator siya na MBR1 ba to? So kakalasin na natin yan. Pero unahin muna natin kalasin itong magneto, saka yung clutch niya para pag binuhat natin yung makina, magaan na. Yeah. So kalasin na natin to para mabuo na rin kagad natin. So ayan, kalasin natin yung headed block, lahat ng piyesa sa gilid, clutch, ayun yung mga clutch niya. So papalitan na natin yan, mag-hyper na tayo. So ito yung pupuller na lang natin. Bali nakalighten na pala to. May malulubog na ito rin yan. Ibababa na lang natin yung makina. Then bibiyakin. So ito na yung ating makina. So bali ang tornilyo niya nasa left side. So tatanggalin lang muna natin yung mga tornilyo na yan. Then babalik ta rin natin para mabiyak. Yeah. Pag pinaras nyo, dapat ito nakaganon. Kasi tatama siya rito. Ganun din sa pagkakabit. Ayan, ugutin natin yung kanyang shafting. May spring yan, naiwan lang sa loob. Yung ganitong spring. Kabilaan yan. Ayan, pwede nang tagalin yung shifting drum. Uga-uga lang ng konti. Ayan. Then ito, hindi naman kayo maliligaw dyan. May mga right, center, and left yan. Sa gitna. Ayan na pala. Ito yung left. Ayan. Center. C4 bomb. Kaso kaya ayaw matanggal, may dumi lang yan. So ito yung spring. Huwag nyo kakalimutan yung pagkakabit. Then ito, kailangan nyo ng puller or pusher. Dito. Pero ang gagawin natin dito is papainitan lang natin to para lumabas siya. Yan, ito na yung ating shell. So bali nalinis na natin yan. So mamaya natin lagyan ng mga langis-langis yan kasi papainitan natin to para pumasok ng smooth yung crank. Pero pwede nyo gamitan ng puller ng crank. Pero ito yung pinaka mabilis kasi. Tsaka wala akong puller ng crank. Kaya papainitan natin ng konti yan. So painitan lang natin ng konti. Ikot-ikot. Then patayin natin. Neto side. Kailangan ma-shoot natin ng smooth yan. One take lang dapat. Yan. Then, hayaan lang natin lumamig. Natin ang ating gear. Dahan-dahan. So nakabit na natin lahat. Then next natin, lalagyan din natin ng graso to para kumapit yung spring. Konting-konti lang. Ayan. Then ito yung kanyang spring. Yan, kaya nandyan yung spring na yan para hindi sumayaw-sayaw yung yung shafting. Kasi pag wala yan, sasayaw-sayaw sa loob yan. Makakarinig kayo ng rattle.
Then pasalubungan lang natin ang langis. Yung mga groove. Yung set nyo lang sa neutral bago nyo isara. Kailangan naka-neutral yun. Alright, so next na natin yung kanyang kabiyak na. Then lalagyan na natin ng pandikit dyan. Next natin, oil pump. Ayan. Then next natin yung oil pump gear. Wala namang timing yan. Wala rin po niya yan. Saka may ano yan. Unahin nyo to. Then next natin yung kanyang parang konya. Then yung sa kanyang balancer. Ayan. Then may timing yan, tapat nyo lang. Yan. Kaya magkatapat yan. Kasi pag hindi magkatapat yan, hindi iikot siya. Yan. Diyan kung ganyan kasi tinanggal kanina. Kunya tapos A. Alright. Then pwede rin natin higpitan yan. Alright. So papalitan natin ng block. Hindi pwede yung yung isang block na JBT kasi tatama dito yung yung tensioner. Magkaiba kasi ng posisyon. Ayan. Kaya benta na lang yan. Then itong blank piston na to is i-reprofile na lang natin. Yan, so bali dish type pa rin tayo. Then lalagyan na natin ng packet yan. Then play test tayo. So unti-unti lang muna yung gagawin kong packet dyan para sakto lang din yung lalim na gagawin natin. Alright, so bali kinlay test na natin. Then pangalawang tabas na to. Hinukay pa natin ng konti. So okay na to. Then next natin isusukatin natin yung compression ratio. Then sasarado na rin natin makina. Alright, so nabuo na natin. So naikabit na natin yung kanyang dial gauge para sa timing ng kanyang cam. So sa compression ratio niya, kayo na mag-add. Kaya lang mag-focus. Ano ba to? 18.2 sa kanyang unswept volume. Alright, so stock muna na clutch ang nilagay natin kasi wala pa tayong makuha. Andar naman yan kahit na stock yung kanyang clutch boss. So bali papaandarin muna natin siya dito sa ganito. Madali naman palitan ako. So salpak muna natin sa kanyang chassis. Yan, nakikabit na natin yung makina, radiator, pero wala pang tubig yan. Check lang tayo sa mga wire. May mga kulang na nakakabit. So, wala naman. On the susi. Then, first start. Yeah. It's arriving. Yun, no? Medyo lulod lang ng konti. No lagitik? Alright. May naririnig nyo yung sa clutch. Yun, no? Revit. Responsible! So next natin dyan, bibleed natin yung coolant. Na-adjust na rin yung kadena. Then i-breakin na natin to. Then tuning sa ECU. 32mm lang yung kanyang throttle body na nakakabit. So bali, plus 3 sa ating crank. 66 SMP. Then non-BBA tayo sa ating
Kakabit lang yung BBA actuator, pero wala na siyang tinutulak. Tanggal na rin yung pin niya. Alright. Yun, so nakakabit na yung ating AF2. For tuning na lang to. Tapos break-in na tayo. Eh, pagka wala naging problema to, hindi naging ngay makina, pwede na natin isoli yan. Alright. So, bali 210cc to. Sniper 155. Alright. So, hanggang dito lang ang video natin sa ating Sniper 155. So, thank you. And goodbye. Rep muna natin. Very good. Nasa bali, sa mga gusto ng ganitong build, PM lang, gagawin natin yan. Alright, so Happy New Year to you!